Are we live? Anyway, hi guys. Hello, hello, hi. Testing muna tayo. Sound check, sound check. Teka lang, para mas maganda. Testing natin. Yeah. Sound check, testing. Sound check, sound check. Okay. So, anyway guys, yeah. Pinapasaya ko lang kayo. Saka malay nyo, baka magustuhan nyo itong mga free merchandise na bibigay ko sa mga nanonood, di ba? Anyway, mga kaibigan, yeah. Oh, abangan nyo na, darating na sa inyo yan. Yes, hindi. Magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat po sa pag-iintay ninyo. And I'm sure a lot of our entrepreneurs right now are at the middle of their hustle. And marami po katulad ko na hindi pa naghahapunan or yung hapunan po ay mamayang hating gabi pa talaga dahil abala pa po ang lahat sa pagnenegosyo po natin. Huwag po kayong mag-alala dahil itong video na ito ay hindi naman po natin tatanggalin. And we will retain this video so that our fellow entrepreneurs po na manonood pa lang mamaya or bukas or maybe sa mga susunod na araw pa lang nila mapapanood ay makapakinig pa rin at makapanood pa rin ng mga videos katulad po nito na makakatulong po para sa ating pagnenegosyo. Anyway, ano ba yung negosyo natin or ano ba yung video na gagawin natin ngayong araw na to? So, guys, this video is what you call NRO or N-World Retailers Orientation. Pagpasensyahan nyo na po kung medyo kinakabahan ako dahil first time ko pong gagawin ito ngayong taon. Diba? So, yes, totoo po yun. It is February 5 of 2021. It is a very memorable day for me. And yeah, this is the first time that I will be doing the NRO or N-World Retailers Orientation for the year of 2021. So, having that said, I'm just asking for your cooperations na mga kaibigan, kung meron po kayong mga bagay na sa tingin po ninyo na nagustuhan po ninyo, paki-like naman po yung video na to or comment po kayo ng affirmation. Kung meron po kayong mga clarifications na gusto pong tanungin, po pwede nyo pong i-comment down below din. And later on sa video po natin, just in case maihabol ng ating partners, masagot po natin yung questions. O kung hindi naman, makapag-comment po kami sa inyo or sa next video po natin, may tackle po natin yung mga questions ninyo. Diba? Kung meron po kayong mga feedback, suggestions, o kaya naman po, any valuable reactions po, please let us know. Okay? So, yes, of course, kahit po naka-video po tayo and kahit po na naka-live tayo ngayon, digital era naman na po, hindi pa rin po naman makakasama kung meron kayong ballpen at papel dyan na nagno-notes po kayo habang nakikinig dahil for me, it is already in sync with our learning pattern, di ba? So, yun na po yung nakasanayan po ng marami and it is really proven na mas natututo po yung isang tao while, kumbaga, if the person is jotting down notes while listening. But for others naman, like for example, like me, na visual learners, mas natututo naman po na nakakonsentrate na maigi sa pinapanood po nila. Anyway, sabi ko nga kanina, naka-record naman din po yung video na to. Then saka na lang po magsulat ulit, di ba? Yun ay kung masipag kang manood paulit-ulit. Tama po? So, bakit ko binanggit po yung mga ganitong bagay? Hindi lang po ako yung mapapanood mo ng paulit-ulit or dapat mong panoorin ng paulit-ulit dahil sabi nga, repetition is the mother of learning. Ang utak po kasi natin ay nakadesenyo para lumikha. Hindi naman po dinisenyo ang utak natin para po magmemorya. Kaya ako po to binibigyan diin ay dahil sa gusto ko pong maunawaan ninyo na para maintindihan po ninyo yung ituturo ko sa inyo ngayon tungkol sa negosyo natin, ay kakailanganin po talaga na paulit-ulit po nating aralin ang isang bagay. Huwag kang malungkot or ma-disappoint kung sakasakaling may mga bagay ka na hindi mo maiintindihan habang pinapaliwanag ko. Okay? Pwede nga po na may mga bagay na piniliwanag sa'yo nung nagsasign up ka pa lang sa negosyo na hanggang ngayon hindi mo pa rin naiintindihan eh. And for me, huwag kang mahiyang magtanong or huwag kang mahiyang umamin na hindi mo pala alam or mali pala ang alam mo dahil hindi natin maitatama yung mga bagay na mali kung hindi mo ipapaalam sa amin na mali pala yung nalalaman. A lot of people na nakasama ko sa pagnenegosyo through the years, nakita ko po na eventually nagkaroon sila ng problem simply because, nung medyo kalakasan nila, doon sila nagkaroon ng mas malaking problema simply because yung alam nilang information
na mali nung simula pa lang, hindi po naitama, at inabot na malaki yung organization nila, saka pa lang nila nalaman na mali pala yung information na alam nila. So ang daming yun nilang itatamang mga tao para po, ang dami nilang kailangang ayusin na na pagkakamali sa mas maraming mga tao dahil marami na po yung nakaalam ng mali. Okay? So, again, kaya ko naman din po ito sinasabi dahil katulad po ng kahit na anong endeavor, trabaho man yan, negosyo man yan, or non-profitable organization man yan, it is practically important na magkaroon po tayo ng matibay na communication. Okay? So, before I formally start, I just emphasize two things. Okay? Importance of learning and importance of communication. Kahit na anong ganda or tibay or suave ng isang presentation o ng isang training o ng isang information, kung hindi na-communicate sa'yo ng mabuti or na-communicate sa'yo ng mabuti pero hindi naman inintindi ng mabuti ng taong pinagbibigyan mo ng information, hindi rin magtatagumpay yung information sa pag-transfer. Okay? Kaya maliwanag po, gusto ko pong linawin sa lahat, again, two things, learning and communication is very important. So, total, okay na tayo dyan. Simulan na po natin. Handa na kayo? Okay. By the way, sa mga hindi po ako mismo, hindi pa pala ako nagpapakilala, di ba? Sa mga hindi pa po ako nakikilala, I am Jun Paulo Nolasco. I've been, practicing business for the past almost 1.5 decade already. And I'm 31 years old right now. I started when I was 17. Nabigyan naman po ako ng parental consent na hindi pa po ako, kumbaga minor age pa ako, nakapagnegosyo na po ako. And practically, I earned my first 1 million peso before my 19th birthday. And naubos ko na rin po yun bago ako mag-19. Sinasabi ko po ito hindi po para magmalaki. Sinasabi ko po ito para po paunawa sa maraming tao na yung 1 milyon, una, hindi siya imposible. Pangalawa, hindi siya imposible dahil hindi siya ganun kalaking pera. Okay? Pwedeng mahirap kitain. Ang 1 milyong piso, pwedeng sa opinyon ng ibang tao, mahirap kitain. Pwedeng sa opinyon ng ibang tao, madaling kitain. Yung 1 milyong piso, pwedeng sa opinyon ng ibang tao, malaking pera. Yung 1 milyong piso, pwedeng sa opinyon ng ibang tao, maliit na bagay. Okay? For me, yung 1 million peso is like an exam sa eskwelahan. May exam na sa ibang tao, ang daling sagutan, kahit hindi ka nag-review, gamit mo lang yung stock knowledge mo, nasasagutan mo kahit hindi ka nakapag-aral. Okay? May mga tao naman, bumabad na sa pag-aaral, nag-review na matindi, naibagsak pa rin yung exam. But guess what? Like any other exam, may tinatawag na, ang tawag dyan, preparation eh. Okay? Gusto ko paunawa muna sa inyo to, may tinatawag na preparation. Meron ba sa inyo na naranasan na magdasal sa Panginoon at humingi ng isang himala na Lord, parang ganito, something like this, Lord, gusto ko pong manalo sa loto. Or Lord, gusto ko pong yumaman. Or Lord, gusto ko pong kumita ng 1 milyon. Something like that, meron na ba sa inyo? Or sumagi na ba sa isip mo yun? And you know what? Isa po ako sa mga tao na nagdasal na rin po na sana kumita ng 1 milyon or sana manalo sa loto. And definitely, isa po ako sa mga tao na nagdasal na Lord, payamanin mo ko. Okay? Now, over the 1.5 decade of doing business, I realized na yung 1 milyon, kung bakit ko siya nasabing para siyang exam, dahil katulad po ng exam, hindi mo pala kailangan ng himala para makapasa ka. While others are praying, Lord, sana po makapasa ako, may mga tao na nagdadasal na, Lord, sana po makapag-exam ako. Do you see the difference? And then there are people na nagdadasal na, Lord, maraming salamat at makakapag-exam ako.
Yun yung mga bagay na pare-pareho ng ginawa sa magkakaibang paraan. Saan nagkatalo? Number 1, mindset. Hindi mo kailangan ng himala para pumasa ka sa exam right now. Kung ano mang exam na bagsak mo dati, nung elementary ka, o nung high school ka, o nung college ka, right now, kung bibigay sa'yo ulit yung exam na yon, tapos bibigyan ka ng 1 buwan bago yung exam na yon, alam mo na kung gaano karaming papel ang kailangan mong basahin, gaano karaming oras ang kailangan mong gugulin, o gaanong paghahanda ang kailangan mong gampanan. Para pagdating ng exam mo, hindi ka man maka-perfect, pero sigurado, papasa ka. Hindi mo kailangan ng himala. Yung pagkita ng 1,000,000, kaibigan, ganun din yun. Para siyang exam na instead na himala, yung kailangan mo ipagdasal, I'm not saying huwag ka magdasal, ang kailangan mong gawin, paghahanda. By this time, dapat alam mo na kung ilang manpower or labor or hours of labor ang kailangan mong i-produce para kumita ka ng 1,000,000. Kung magdadasal ka man, which is dapat, well, for my recommendation, opinion ko lang naman yon, ay yung, Lord, maraming salamat. Nangarap akong kumita ng 1,000,000. Dahil kung ako po tatanungin ninyo, there's a lot of people out there na kailangan nila ng 1,000,000 pero ayaw nila ng 1,000,000. Maniwala kahit sa hindi. Siyempre, common sense, sasabihin ng maraming tao, sino ba naman ayaw ng 1,000,000? Tama? Pag tinanong mo nga isang tao, sa tingin mo, sa 100 taong tatanungin mo, gusto mo ba yumaman? Ano ang sagot? The common answer would be yes. But you will be surprised. There are some people who will answer you no. For whatsoever reason, on their own beliefs, on their own mindsets, may sasagot sa iyo ng hindi. Walang pinagkaiba sa pagkain din yan. Okay? Yung 1,000,000, hindi lang yan para exam. Parang pagkain din yan. Maraming tao, pag nakita mong kumakain, normally, anong alok sa'yo? Tara, kain tayo. Yan yung mga Pilipino eh. Tama? Normal na sa kultura natin yon. Makain ka, kahit na gaano ka konti yan, kahit na patapos na yan, alokay mo, tara, kain tayo. Tama? At yung Pinoy, normal naman ang sagot, sige, okay lang, maraming salamat. Busog pa ako. Pero malamang sa malamang, hindi naman talaga busog yung tao. Either, number 1, nahihiya siya. Number 2, wala pa siya sa mood kumain kahit gutom na siya. Number 3, ayaw niya makihati sa'yo. Either good or bad reasons. But nevertheless, tatanggi siya sa'yo. Ganon din po yung 1,000,000. Or, in other words, pag-asenso. Hindi lahat ng 1,000,000 piso nakita pag-asenso ha. Kasi hindi naman lahat ng pag-asenso, 1,000,000 pisong kita lang kailangan. But what I'm saying, pwedeng papunta rin kasi yun doon. Sinasabi ko lang po sa inyo mga kaibigan, hindi naman sa hindi ko dinedirekta. Kaya lamang po, ang laki kasi ng role ng mindset eh. Sa magiging pundasyon ng pagtuto mo at pag-apply mo sa negosyo. Kung hindi natin itatama ng mabuti yung tinatawag nga na mindset o mindsetting, mahihirapan tayong matuto, mahihirapan tayong umintindi, mahihirapan tayong mag-communicate sa ibang tao. Syempre, ano bang susunod doon? Action. Magulo na lahat yung action. Kung sa isip mo pa lang, hindi na tama, alangan namang nung ginawa mo, tumama. Hindi mangyayari yun. Now, let it be clear, kaibigan. I'm not saying na lahat na sasabihin ko, ito yung pinakatama. Ang sinasabi ko lang, majority na sasabihin ko sa inyo ngayon, ito yung pinagdaanan ko. The rest, pinagdaanan ng mga taong malalapit sa akin na ina-acknowledge ko experience nila. And from these combined experiences, ito yung mga realizations ng mga techniques, strategies, tactics, yung visions, and yung objectives ng mga, for me na makakatulong
para magampanan natin na mabuti yung pag-establish natin ng ating simulang negosyo. Okay? Bago tayo pumunta doon sa mga binanggit ko, ano ba yung mga objectives, techniques, tactics, strategies, saka yung visions sa business? Magkaintindihan muna tayo. Ano bang dahilan? Bakit ka nga ba sumama dito? Bakit ka nga ba nanonood ng live ko na to? Bakit ka nga ba nakapasok sa grupong sinamahan mo ngayon? Napilitan ka lang ba? Nagkataon lang ba? Aksidente lang ba? Pinagbigyan mo lang ba yung nag-aya sa'yo? Napasubo ka na lang? Or nagkusang loob ka? Or para sa'yo, sagot sa panalangin mo? Eto lang sabihin ko. Ano man yung inaakala mong dahilan, eto sigurado, hindi aksidente yan. Dahil kung anumang mga bagay ang meron tayo ngayon, kung nasaan man tayo ngayon, kung sino man tayo ngayon, ito yung mga resulta ng mga desisyon na pinaggagawa natin noong unang panahon. Pwedeng hindi kahapon, pwedeng hindi ng isang buwan, pwedeng hindi ng isang taon, pero somewhere in your past, may ginawa ka o may nangyari sa'yo that led you in making decisions towards joining this organization. Kasi marami namang pinilit pero hindi lahat napilit. Marami itinulak pero hindi naman lahat napasubo. Okay? Marami naman din kinausap, hindi lahat umoo. Maraming pinakitaan pero hindi lahat sumama. Marami din namang nahirapan pero hindi lahat nagdasal at humingi ng bagong pag-asa. So kaibigan, the near fact that you are here today, watching this video, joining our organization, or already a member of our team, hindi aksidente yan. Isa yan sa mga bagay na tinatawag naming divine intervention. Like for the likes of me, ako po, personal opinion ko, I call that or I define that as divine intervention. For me, may kinalaman, kumbaga may kinalaman yung nasa itaas. Panginoong may kapal. Sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin, sa mga desisyon na nangyayari sa atin, na tinatahak po natin. Of course, may mga pilosopo dyan sasabihin, Sir, kung talagang lahat ng desisyon o yung lahat ng mga bagay na nangyayari sa amin may kinalaman ng Panginoon, bakit parang nagkandaletse-letse naman yata yung buhay namin ngayon? Ba't naman yata puro aksidente, puro sakit, puro hirap, puro ganito, puro ganyan? Kaibigan, may tinatawag kasing human error. Pagkakamali ng tao. Okay? Pwede kasing yung intensyon ng Panginoon sa'yo at yung intensyon mong gagawin ay pareho, sadya lamang dahil tao ka, nagkamali ka. Pwedeng sinadya, pwedeng hindi sinasadya, pwedeng aware ka, pwedeng hindi. May tinatawag na human error. Kaya kung minsan tatanungin mo, sir, bakit po mayroong nababangga? May nasasagasaan, may napapatay, or may pumapatay. That's what you call human error. Pagkakamali ng tao. Hindi yun kasama sa sinasabi nating divine intervention. Point ko, kaibigan, kailangan kasi linisin mo muna na mabuti yung isip mo para makagawa ka ng maayos na desisyon. Normally, yung maayos na desisyon kasi nanggagaling yan sa mga maling desisyon na nagawa mo na ng mga nakaraan. Dahil nakagawa ka ng maling desisyon dati, natuto ka, may maayos kang desisyon. Pero, hihintayin pa ba natin na magkaroon ka ng napakaraming maling desisyon? Okay? Para makakuha ka ng tamang desisyon. Siyempre hindi na. Kaya nga may mga taong katulad namin na nauna na para sa'yo. Aralin mo na lang yung mga pagkakamali namin. Kaibigan ako, kaya kung may lakas ng loob sa inyong humarap dito at magbahagi ng mga kaalaman ko sa pagpapatibay na negosyo, ay hindi dahil sa mga tagumpay na meron ako. Pero dahil sa mga pagkakamali, kabiguan na na-overcome ko. Kasi kung tagumpay ang pag-uusapan, titigil na ako doon sa salita na kinita ko yung unang milyon ko bago ako mag-19th birthday. Gandang kwento nun. Pero bakit ko sinabi na naubos ko rin yung unang milyon ko bago pa ako mag-19th birthday? Simply because
Gusto kong paunawa sa inyo na yung totoong buhay, hindi siya yung puro panalo lang palagi. Hindi ka naman talaga panalo dahil hindi ka natalo eh. Mararamdaman mo yung tunay na panalo dahil naka-experience ka na ng pagkatalo. Hindi mo masusulit yung pakiramdam ng busog kung hindi mo naramdaman kung kailan, kumbaga, hindi mo mararamdaman yung pakiramdam ng busog kung hindi mo alam yung pakiramdam ng gutom. Meron nga nagtanong sa akin kagabi. Sabi niya, kamusta ka? Okay ka lang ba? Sabi ko, okay naman ako. Pero anong kamusta? Siyempre bro, hindi naman sikreto na lahat ng negosyo ngayon halos lahat nagbagsakan. Maliban na lang kung ang negosyo mo, ospital ka, o ang negosyo mo, grocery ka, o ang negosyo mo, medical supplies ka. Practically, lalo na kung cosmetics ang business mo, bagsak yan. Alam mo, sagot ko sa kanya, sabi ko, kung yan ang basihan, pare, okay na okay na okay na okay ako. Paano nangyari yung okay na okay na okay na okay ka? Eh bagsak nga ngayon. Pag mo sabihin sa akin, mas yumaman ka ngayon, mas yumaman ka ng 2020 kaysa ng 2019, 2018. Sabi ko, hindi. Wala naman ako sinabing mas yumaman ako eh. Ang sinasabi ko lang, mas okay na 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 okay ako ngayon. Bakit? Nagsimula naman ako ng wala eh. Alam ko kasi yung pakiramdam na nagsimula sa baba at nagsimula ng wala. Of course, again, there are people who will always question you. Even me, Paulo Nolasco, nagsimula ng wala, nagsimula nasa baba. Hindi nyo naman alam lahat ng istorya ko eh. Hindi nyo naman alam lahat ng istorya namin. Hindi nyo naman alam lahat ng istorya ko mula nung pinanganak ako. Basta ito lang sabihin ko sa'yo. Alam ko yung pakiramdam ng wala. Alam ko yung pakiramdam nagsisimula na nasa ibaba. Yun ang masabi ko sa inyo. Kaya kung ano man ang meron ako ngayon, kung ano man yung natitira sa akin, okay na okay na okay ako. Alam nyo kung bakit? Kasi kahit wala mang matira, materially, hindi mo na ako masisimot eh. Bakit? Tatlong bagay. Meron na akong kaalaman na hindi mo na mabubura. Meron na akong pinagdaanan. Nalagpasan ko na. At meron na akong napakatibay na pananalig na hindi na magigiba. Knowledge, experience, and faith, kaibigan. Kahit mawala lahat ng material na bagay na meron ka, mabankrupt ka, mag-zero ka, if you have the faith, the knowledge, and the experience, isa na lang kailangan mong gawin. Application. Eh kaibigan, meron tayo niyan. The will to act. The will to apply. The will to construct. Gigil tayo dyan. Yun na meron tayo. Di ka naniniwala? O imagine mo to. What if for whatsoever miracle? Halimbawa lang for just a moment, imagine mo lang to, what if possible? The likes of, for example lang, Henry Ford, John Rockefeller. Halimbawa lang. Okay? Year 2021, na-reincarnate, pinanganak sila. Henry for example, sumalangit nawa, isinilang 2021 sa isang pamilya na nakatira sa isang squatters area sa isang liblib na probinsya dito sa bansang Pilipinas. Pero alam niya na si Henry siya. Yung memorya niya, yung talino niya, yung galing niya, yung husay niya, yung kaalaman niya lahat, unti-unting bumabalik sa kanya habang nag-iedad siya. Let's say by the age of 10, yung kaalaman niya sa pagnenegosyo, nasa utak niya na. Alam niya na lahat, halimbawa lang. Tingin niyo, ilang taon? Sabihin na natin dekada.
ang aabutin. Pag hinanap mo yung bata na yon na pinalaki o lumaki sa pamilya sa isang squatters area, tingin nyo, 30 years from now, 50 years from now, with that kind of knowledge, the likes of, again, Henry Ford, John Rockefeller, pinanganak sa isang lugar na mahirap, sa isang pamilyang dukha, pero may talinong gano'n, nasa utak niya na. Halimbawa lang, I'm not saying that it's possible, but what if? May talinong gano'n. 40 years from now, 50 years from now, hindi man sila maging pinakamayaman sa bansa nila, pero po pwedeng maging isa sila sa pinakamayaman sa lugar nila. But definitely, hindi sila mamamatay na mahirap. So, anong point of the story? Point of realization. It is not the capital that will give you the break and will make you succeed. It's never the capital. It's what? Business skills. You see, a lot of people, wag na tayo lumayo, a lot of customers na nakakausap ko when they join, they are really happy, of course, dahil ang ganda ng produkto, and also excited to the point na ang tanong nila sa akin palagi, Sir Pao, gusto ko rin kumita ng 1 million buwan-buwan. Paano mo nagawa? Alam nyo, kung papaliwanag ko kung paano ko nagawa, hindi mo rin naman magagawa eh. Pero malalaman mo kung paano ko nagawa. Bakit hindi mo magagawa? Ganito lang kasimple. One day, habang naglalakad ka sa isang park, may nakita kang isang sports car na maganda. Imagine mo lang, the first time na nakakita ka ng sports car, di ko alam. Are you a 5-year-old? Are you a 7-year-old? Are you a 12-year-old? Saan mo ba una nakita yung sports car? Sa TV ba? Sa computer ba? Sa totoong buhay ba? Okay? Kung hindi ako nagkakamali, I was 16. Tama ba? O no, earlier pala. I was like 14 or 15. Hindi eh. Si Pres kasi 19 years old, may sports car na. 11 lang ako nun. Katas ng networking din yun. So yeah, the first time I saw a sports car was I was in 11 years old. So imagine mo ngayon, the first time you saw a sports car, when was that? Definitely, hindi ka pa marunong mag-drive noon, di ba? Then nakita mo, humataw. Boom! Ang takbo, let's say, 150 kilometers per hour. Kapag nagkaroon ka ba ng pagkakataon, nakausapin yung driver, at itatanong mo sa kanya na, paano po makatakbo ng 150 kilometers per hour? At pinaliwanag niya sa'yo, kahit i-demo pa niya, kaya mo rin ba? Magagawa mo ba? Kaibigan, kahit theoretically, 100% mo yung sagot sa tanong, yung willpower na humawak ng manibela at tumapak sa gas for the first time nang wala ka pang lisensya. Okay? Wala ka pang, first time in your life. At magpatakbo ng 150 kilometers. Hindi mo pa na-develop. Hindi mo pa na-acquire. Yung guts, wala pa. Pwedeng may gigil ka. Wala kang pakialam kung maaksidente ka o hindi. Kasi hindi mo pa alam yun. Hindi ka pa aware na kapag bumangga ka ng malakas, pwedeng ikasawi mo. Normally, pag bata, ganon. Pero yung willpower sa yung ability, wala ka pa eh. Point ko, may wisdom kasi sa learning eh. Gets nyo? Magkaiba yung learning sa wisdom eh. Kaya sinasabi ko may wisdom sa learning. Yung learning mismo, the learning itself, may wisdom behind doon. Pag tinanong mo ako ng, pagkakasali mo pa lang, kumbaga pagka-join mo pa lang sa N-World,
tinanong mo kaagad, gusto ko pong kumita ng 1 million pesos per month, para mong tinanong yung isang professional driver o isang mahusay na driver for 4 years, paano magpatakbo ng 100 kilometers per hour? Kakamot sa ulo yun. Bakit? Hindi mo pa nga alam kung paano magsuot ng seatbelt na maayos eh. Paano magtanggal ng tawag dito, ng handbrakes eh. Paano mag-start properly. Paano magpagalaw ng sasakyan. Kung manual yun, paano ka makakapremera, di ba? Tapos gusto mo kagad tumakbo ka ng 100 kilometro per hora. Sabi ng iba, sir, simple lang. Sabi nila, copy basis yan eh. Di ko kopyahin ka lang namin. Okay, gano'n na pala kasimple. Di kopyahin mo kami. Testing natin ha. Subukan mo, nakita mo ako 350 kilometers per hour yung takbo ko. Para akong sports car na matindi, sobrang lakas, sobrang tindi. Nung nakita mo ako, inidulo mo kagad ako. Pagbaba ko ng kotse, nakita mo ako, nilapitan mo ako, tinanong mo sa akin, idol na kita. Idol na tatawag ko sa iyo mula ngayon. Turuan mo ako, alilain mo ako, utos-utusan mo ako. Turuan mo lang ako paano magpatakbo ng 350 kilometers per hour katulad mo. O sabi ko, sige, copy business lang to, tuturuan kita dahil sa pamamaraan ng papapakita ko sa iyo paano ko ginagawa yung gusto mong gawin mo. Sinakay kita sa auto, pinatakbo ko, ginawa ko lahat ng kakayahan ko, pinakita ko sa ability ko, yung guts ko, pinakita ko sa iyo, dinisplay ko yung willpower ko, yung talas ng isip ko, yung tenacity ko sa driving, yung gigil ko, yung lakas ng loob ko, yung technique ko, yung strategy ko, paano ako magmaneobra ng manibela. Sige, subukan mo, gawin mo. Kaya mo? Kung titignan mo lang stats ko from afar, lalo na kung hindi ko yung nakasakay sa kotse ko, ano aaralin mo? Copy business? May module? May training? Hindi na muna ako attend dyan. May module naman eh. May training naman eh. Basahin ko na lang. Replay ko na lang. Testingin natin. O di sige, subukan mo. 350 kilometers per hour. Nakita mo stats ko. RPM ko ganito. Gears ko ganito sagad. 7th gear. Okay? Naka-double clutch pa ako. For example lang. Ganda kotse ko eh. Paano mo gagawin? Zoom! Okay, stats, 350 kilometers per hour, pedal to the metal, gear, 6 gear, sagad. Ano, sakay ka? I-6 gear mo yung auto, tapaka mo. Hindi andar yun. Alam mo kung bakit? Hindi mo ako nakita nag-start eh. Hindi mo ako nakita nag-start. For a lot of people, sabihin nila, sir, madali lang magsimula. Kaibigan, doon ka nagkakamali, maniwala ka sa akin. Sa dami ng otong dumaan sa kamay ko, maniwala ka, kada may bago ako, nahihirapan ako paano ba isaksak yung susi, paano ba paandarin yung sasakyan. Maniwala kayo sa hindi. Yung huling 3 sasakyan ko, hindi ko alam paano paandarin eh. Yung huling 3 binili ko sasakyan, hindi ko alam kung paano i-start yung engine. Hindi ko alam. Kasi magkakaiba sila ng paraan kung paano start eh. Magkakaiba sila ng itsura ng susi. Kung gusto mo talaga makapagsimula ng maayos, ask the right questions. That's one of the tips na gusto ko ibigay sa inyo. Hindi po masama magtanong, by the way. Pero kung magtatanong ka na lang din, ask the right questions so that you will get the right answers. Okay? Kumbaga, kung ako yung bago, nakita ko yung tumatakbo ng 350 kilometers per hour, boss, idol kita. Alilain mo ako, turuan mo ako. Diba? Pagawa mo sa akin lahat ng gusto mong pagawa, basta turuan mo ako. Paano ba mag-start ng sasakyan? Kasi nakakahiya naman magpaturo sa iyo paano magpatakbo ng mabilis kung pag-i-start pa lang ng auto, hindi na ako marunong. Ganon din po sa negosyo. By the way, kaibigan, kanina pa ako nag-e-example about business. Ng business about cars. Nire-relate ko doon. For the record, nag-driving school ako, if I'm not mistaken, 14 years ago. Yeah.
Tapos nag-drive din ako. After ng driving school ko, nag-drive ako for the next 2 months. Then I stopped. So yes, 14 years ago, yung huling nag-drive ako ng sasakyan. Disregard mo lang yung golf carts. Okay? Saka yung mga go-karts. Go-karts, golf carts, and boats. Disregard mo yung tatlo na yon kasi hindi naman yung cars eh. Yun yung huling beses ako nagmaneho. So yung sinasabi ko sa inyo, totoo yun. Hindi dahil perfect mo, theoretically, in reality, kaya mo na magmaneho. Siguro kanina, iniisip nyo, gaano ako kagaling magmaneho, di ba? Hindi nga ako nag-drive eh. Bakit? Yung eyesight ko, 900 eh. Legally blind ako, pwede akong kumuha ng PWD. Malabo mata ko eh. Pero malinaw yung pananaw ko. Sa negosyo natin, yun ang kailangan mong gawin. A lot of people, they have sight, but they don't have any vision. Vision is the ability to see the things that other people don't. Vision is something that not all people possess. Pero pwede itong ipasa sa iba. Pwede mong ipakita sa iba once na nakikita mo na. In reality, life is difficult for the blind. Mahirap umasenso kung bulag ka. Kung hindi ka gagawa ng paraan, paano ka makakakita, mahirapan kang umasenso. Kaibigan, kahit na gaano kaganda ng isang kotse sa harapan mo, kung nakapikit ka, ayaw mong tignan, hindi mo ma-appreciate yung ganda nito. Ganun ulit sa negosyo. Kailangan makita mo kung ano yung nakikita ng mentor mo. Nabanggit ko ba na kailangan mo na mentor? Hindi, di ba? Common sense eh. Common sense pa? Kaibigan, maniwala ka sa panahon na to, common sense is not that common anymore. Bakit? Since opinions are reigning here and there, bumabaha na nga ng opinion ng maraming tao eh. Yung common sense hindi na nagiging common eh. Kine-question na rin. Ikaw ngayon, kung hindi ka magiging maingat, maraming tao na mukhang marunong, in fact, mukhang magaling, mukhang mahusay, mukhang matindi. Kung pagiging guru o mentor ang pag-uusapan, ako mismo wala akong sinabi. Kaya lang kung titignan mo maigi, sino ba naniniwala sa kanya? Yung mga tao hindi siya talaga personal na kilala at hindi pa siya talaga nakakasama. Pero kung titignan mo kung ano talaga yung organization na naitayo niya, either hindi niya naitayo nang siya lang mag-isa, or wala na talaga siya naitayo, ubus na. Ang tawag doon, kaibigan, has been. Tapos na. Hindi naman sa pinagdadamot ko o binabakuran ko yung pananaw ninyo, no? Ako po mismo, marami po akong ina-acknowledge na tao na napakahusay sa negosyo na hindi ko kagrupo at lalo pa wala sa kumpanyang kinabibilangan ko. Wala nga sa bansang sinilangan ko eh. Example, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. At least 3 of the people na tinitingala ko in terms of doing business. Hindi ba ako nakikinig sa kanila? I follow them. Diba? On social media, I follow them. I listen to them. I read their messages, their blogs, their tweets. Pinabasa ko. But guys, eto lang sabihin ko. Napakarami kasi nagkalat. Wala. Ang dami na talaga. Mga self-proclaimed gurus, mentors, whatsoever. Gulat ka. Kaya lang pag tinignan mo, yung module niya, yun yung tagumpay niya 2010 eh. Yun yung tagumpay niya 2012, yun yung tagumpay niya 2016. Kaibigan, kahit yun yung tagumpay niya 2019,
2021 na ngayon, nakita nyo naman pinagdaanan natin, 2020. Walang may module for 2020. Walang may strategic manual for 2020. So kaibigan, masabi ko that everybody wants to go back to the new normal, which will never happen na. The fact na may mindset ka na go back to the new normal, wala namang ganyang mindset dati, ng old normal pa. I mean, go back to the old normal. Wala namang mindset dati na go back to the old normal eh. Ngayon na naman may mindset na ganun. So therefore, hindi na babalik yung old normal. New normal na talaga. Ang pakinggan mo, kung meron ka papakinggan, ito suggestion ko sa'yo. Yung taong hanggang ngayon matitibay pa rin. Yung after ng 2020, after ng pagsubok na yon, di ba ang tindi nun? Hindi lang malahayop yun, malahalimaw yung pinagdaanan natin ng 2020. Pero, yung mga nanatiling matitibay pa rin hanggang ngayon, yun ang pakinggan mo. Yun ang suggestion ko sa'yo. Yung bumenta pa rin ng malakas, yung may grupo pa rin naitayo. Hindi lang naisalba, naitayo. Yun ang pakinggan mo. I'm not saying na wag mong pakinggan yung may grupong naisalba o yung may bentang naibenta. Wala akong sinabing ganon. Pero sinasabi ko, yung bumenta ng malakas at yung nakapag-build ng organization, yun ang tutukan mo. Doon ka lumapit, doon ka makinig. Bakit? Yung kasi makaka-relate sa iyo eh. Kasi yung tutok, hindi lang tutok, babad. Basang-basa yun. Marami nagmamagaling. Pero kahit nabuti lang pawis, wala. Magaling lang sa social media, magaling lang sa post. Kung post-post ang pag-uusapan, ako mismo kaibigan, di ako uubra. Alam nyo ba, over the weeks, over the months, ang daming magaganda nangyari sa buhay ko. Ang daming magaganda nangyari sa negosyo ko. Pero even mag-post, di na ako nakapag-post eh. Ang dami ko nga rin mga plans na hindi na, kumbaga, na hindi ko na naihabol dahil sa dami ng mga projects na pinaggagawa ko para sa kabubuti ng marami. Kumbaga, ang dami talaga nagpatong-patong pero hindi ako nakapag-post. Na kung magpo-post pa ako, kung sisipagan ko pa yung posts ko, which technically, na-identify ko na yung room for improvement ko, by the way, mas malaki pa ibuboost na negosyo natin. Pero again, kung post ang pag-uusapan, kaibigan, pwede mo isipin, wala akong kwentang mentor, wala akong kwentang guru, o wala akong kwentang trainer, di ba? Kasi, wala akong post masyado eh. Minsan post ko pa, kalokohan eh. Pero hindi naman sa pagmamayabang, kaibigan. Marami tayong natulungang makaraos sa 2020. At marami doon, hindi lang nakaraos, kaibigan ha. Kumita na 7 figures. Ako po, may pagmamalaki ko. Mahigit 50 tao. Ang kilala ko personal, nakasama ko sa organization. Kaya, bukod pa to sa hindi ko kilala personal, nakasama ko sa organization, at yung kilala o hindi ko kakilala na hindi ko kasama sa personal ko organization, Crosslines. Kumita ng mahigit 1 milyong piso during pandemic. Kumbaga, sabi nga nila, Sir, pambihira. Paano pa kaya kung hindi pandemic ngayon? Pambihira, din lakas natin. Yes. But don't get me wrong, kaibigan. Hindi po yun malakas dahil sa akin. May tulong ako. Like, lahat naman may tulong. Pero naging malakas yun dahil sa lahat ng ingredients sa pinagsama-sama. Babalik tayo sa example ko kanina. Pagkain. Okay? Example ko na ba yun? Gutom na kasi ako eh. Okay. Maganda pakita mo rin yung whole body, Miko. Para kita na sa training ground talaga tayo. Nililibang ko lang po, medyo gutom na tayo. Pinaparam ko yun sa inyo kasi live kasi ito eh. Baka sabihin na iba, sir, recorded na kasi yan. Kaya parang ang tindi na, ang galing na. Hindi po. Saka wala po script to. Ito po yung pawang kaalaman lang. I mean, experience lang. Sinasabi ko lang, kaibigan, balik tayo sa pagkain. Kapag meron kang pagkain na talagang masasabi mong masarap, hindi naman yun talagang, kumbaga, if you really consider that food is delicious, hindi mo siya masasabing masarap dahil lang sa sauce, dahil lang may paminta, dahil lang malambot yung karne, o dahil lang malasa yung sabaw, o dahil lang sa ganito. Kapag ang isang pagkain, masabi mong masarap talaga, hindi yun dahil lang sa isang ingredient. Dahil yun talaga sa kung paano siya hinanda,
sangkap na ginamit, paraan ng pagluto, paano nananatili ang pagiging malinis, at paano hinain sa'yo. Nag-gets ibig sabihin? Kaya minsan may kita mo yung mga chef sa isang restaurant, mangingiti na lang yan pag sinabi mong, "Chef, grabe, ang sarap ng luto mo. Lalo na yung sauce nito." Kaya sa nangingiti dahil na-appreciate niya, pero at the back of his mind, hindi mo alam, may mga secret technique yan. Yung sauce niya, kung paano ko hinanda yan, ang tindi ng preparation yan. Kaibigan, sa pagyaman, ganun din. Hindi po pwedeng magaling lang yung mentor mo, or magaling ka lang, or maganda lang yung kumpanya mo, or maganda lang yung produkto mo, or malaki lang yung payout mo. Lahat yun combined. It so just happen na tayo po, dalawang aspeto kasi yan eh. Okay? The company as the organization, meaning the management, the employees, kumbaga, the management, the executive, the management, the employees, and then again, the network builders. It so just happened, sa organization kasi natin, solid na eh. Maayos na yung pagkakabuild ng isang organization. Lahat ng pwesto na fill up na yung gaps. Kaya nung kine-create ngayon yung sistema natin ng N-World X and N-World Double X, lalo na yung version 2 natin, lahat ng sangkap, prepared, maayos yung pagkakasalpak. Okay? And total na pag-usapan na rin naman yung strategies, ano? Kaibigan, ito, let it be clear to everybody. Especially yung mga, sinasabi ko na talking about, nagkalat yung mga mentors, gurus, etc. Lalo na yung mga may bayad. Niwala kayo sa akin. Kapag yan may bayad, saka mo na muna aralin yan. Bakit? Marami pa naman kami nagbibigay sa'yo na walang bayad eh. Not unless na-apply mo na ng maayos yung tinuro namin at kinikita mo na yung potential income na naka-proportion doon sa learnings na ibinahagi namin. Nabibitinan ka pa. Saka mag-aral ng advance. Again, maraming tao kasi gusto kagad yung secret technique, gusto kagad yung advanced training. In reality, kaibigan, if you want to become a champion, first you need to become an athlete. If you want to become an athlete, first, you need to aspire to become an athlete. Aspiration muna lahat yan eh. Kaya nga doon pa lang, marami na nadadali, tamad. Huwag mo sabihin hindi. Kaibigan, ito sabihin ko sa iyo diretsahan tayo. Hindi mahirap magbenta. Hindi mahirap mag-recruit. Hindi mahirap mag-build. Hindi mahirap mag-networking. Hindi mahirap magnegosyo. Pwedeng tamad ka lang. Kasi kung hirap ang pag-uusapan, mas mahirap magbenta ng balot. Mas mahirap magbungkal ng lupa. Mas mahirap maglinis ng alulod. Mas mahirap maglinis ng inidoro. Pero ba't may taong gumagawa? Hindi mahirap, tamad ka lang. Kaya nagrereklamo ka lang, maarte ka lang, drama ka lang. Kung ikaw yung tao who aspires to become an athlete, business athlete, and wants to become a champion, billionaire or millionaire, you need to find a mentor na tatanggapin mo ng buong puso at tatanggapin ka ng buong puso. Hindi po pwede na yung pipiliin mong mentor, makinig ka sa mabuti. Hindi po pwede na yung pipiliin mong mentor, papakinggan mo lang yung gusto mong marinig. Yung sasabihin niya na ayaw mong marinig, hindi mo papakinggan. Hindi po pwede na yung pipiliin mong mentor, susundin mo lang yung gusto mong sundin. Yung ituturo niya na ayaw mong sundin, hindi mo susundin. Hindi pa pwede yun. Number 2, hindi po pwede na pipiliin mong mentor, hindi ka mag-grow. Kailangan pag nag-grow ka, kailangan pag may mentor ka, yung pipiliin mong mentor, yung mag-grow ka, hindi lang siya. Again, sinasabi ko, di ba maraming nga nagkalat sa labas, may bayad. Sila lang agad nag-gain eh. Of course, it's normal kung di mo naman siya upline, pabayad siya. Okay yun. Pero dapat mag-grow ka. Baka mamaya pinagkakita ka lang, di ka naman din nag-grow. Remember, it is not the money na talagang capital mo sa ginawa mo na yon. It is your time.
Na kaysa ito pinapakinggan mo, ito ginagawa mo, ito sinusunod mo, lumiis ka ng landas eh. Nagbayad ka sa iba, yun ang pinakinggan mo, yun ang ginawa mo, yun ang sinunod mo. And your vision will change. Imposibleng makita mo pa yung nakikita namin kung sa iba ka na nakikinig at sa iba ka na nakatingin. Let it be clear, ha? So, find a mentor. Importante yan. Number 2, be willing to take the hit. Maging handa ka mahirapan. Mahirapan in the sense na, una sa lahat, wala naman talaga madali, lalo na kung pera pag-uusapan. Kasi kung pera pag-uusapan, pambihira, yung may maliit na pera nga, hirap kitain, yung malaking pera pa. Of course, yung hirap is subjective. At yung maliit at malaki is subjective. Again, yung 1 million, pwede maliit sa iba eh. But then again, sinasabi ko lang, be ready to take the hit. Ang suggestion ko, focus your first year in dedicating yourself to acquire the business skills and the business mindset na kakailanganin for you to survive. Because if you have the ability to survive, you will have the room to grow, and then you will thrive. Ito yung kanina ko pa pinupunto sa inyo. Hindi po pwede na nagsisimula ka pa lang, gusto mo kaagad mag-thrive, gusto mo kaagad maging successful. Hindi ka pa nga nag-grow eh. Hindi mo pa nga alam paano mag-survive. Okay, sige. Binigay sa'yo ng Panginoon. Lord, gusto ko po yumaman, gusto ko pong kumita ng, bigyan niyo po ako 10 billion pesos. Pambira, biglang kinabukasan, sinunod ni Lord yung dalangin mo, may mga anghel mula sa langit, pababa oh. Di ba? Pinaguhulog oh. Tagbabundle ng pera. Kumpleto, 10 billion pesos. Pambira, nakita lahat ng kapitbahay mo, ano nangyari? Kung may nakita yung kapitbahay mo na pera marami, kumbaga gabundok ng pera sa bahay mo, biglaan eh. Hindi ka pa nga marunong mag-open ng bank account eh. Tapos sasabihin mo, hirap mag-network marketing. Kaibigan, maniwala kahit sa hindi. May mga kilala ko, tsumekin at lahat ha. Nakakuha na ng, kumbaga nakapagbenta ng products. Nakadirect na ng prospect. Kumita, tsumeke, nag-encash. Nahihirapan. Bakit? Walang bank account. Sabi ko, pambihira. Umabot siya ng ganitong edad, working class, na wala siyang government IDs at wala siyang bank account. Which in reality, N-World member ka o hindi, practically, if you want to survive in this economy, hindi po pwedeng wala kang government IDs at wala kang bank account kahit isa man lang. And then magrereklamo ka, ang hirap yumaman. Nagigets siya ibig sabihin? Sir, wala po nagturo sa amin before. Kaya nga sinasabi ko na ngayon. Nakikita niyo na yung importansya na meron kang maayos na mentor. At kaibigan, mentor, kung ikaw naman tatanggap ka ng mentee, be prepared for the responsibility and accountability. Hindi po pwedeng kapag nagtagumpay siya, i-claim mo na nagtagumpay siya dahil sa turo mo. Pero pag sumablay siya, ilalaglag mo at hindi ka kasama sa sablay niya. Yes, pwede hindi mo siya tinuruang sumablay. Hindi mo siya tinuruang ng mali. Pero po pwedeng hindi mo siya tinuruang ma-prevent yung mali. O hindi mo siya tinuruang ma-prevent yung sablay. Or worst, hindi mo siya tinuruan at all. Mentor mo lang siya. Tagabigay ka lang ng advice sa kanya. And if that's the case, hindi ka mentor. Ang tawag sa'yo, advisor. Okay? You know what, guys? Masyado na akong bumabad doon sa first 1/3
ng topic ko about this NRO. Tatlo lang naman topic ko eh. It's about the entrepreneurial mindset, the entrepreneurial activities, and the entrepreneurial spirit. Kumbaga mind, body, and soul lang naman yan eh. Okay? Yung activities kasi saka yung spirit, yung activities kasi mas madali kasi ituro yun eh. Yung spirit naman, you will acquire that through your activities and your mindset eh. Doon mo ma-develop yung spirit, entrepreneurial spirit eh. Or may magpapamana sa inyan through your mentoring sessions with your uplines. Okay? Kaya ako in-emphasize dito kasi ayoko pong maguluhan yung lahat. Minsan matatawa ka eh. Kana makinig dyan, minamindset ka lang yan. Anong tawag mo sa kanya? Minamindset ka niya na wag makinig sa akin dahil minamindset kita. So minamindset ka niya na wag ka magpamindset sa akin. Eh di minamindset ka rin niya. Minsan meron pang mga prospect. Experience ko to represent ako. Big crowd. May prospect na negative. Bubulong yan sa ibang prospect. Inuutulan tayo niyan. Pagkakakitaan lang tayo niyan. Etc. Point ko lang. Kung sasabihin mong inuuto ko siya, inuuto mo rin siya. Inuuto mo siyang huwag magpauto sa akin. Hindi mo pwede sabihin na walang mindsetan eh. Kasi the word itself na walang mindsetan, minamindset mo ko na walang mindsetan. Parang sinasabi mong walang gamitan ng utak. Inuutakan mo ko na wag kong gamitin yung utak ko. Nagigets yung point? Eh kaibigan, a lot of people are always saying na sa negosyo, especially network marketing, hindi pagalingan, hindi patalinuhan. Pwede kayo umaman. Pero sabihin ko sa iyo, kahit dati pa, ito na paniniwala ko. Totoo naman yun. Hindi pagalingan, hindi patalinuhan, pwede kayo umaman. Pero iba pa rin kapag magaling ka. Iba pa rin yun. Yan lang ang masabi ko. Iba pa rin yun. Ito naman ang magandang balita dyan. Yung galing, kaibigan, hindi yan talento. Meaning to say, kung pinanganak ka at hindi ka magaling, lumaki ka na hindi ka magaling, ngayong alam mo na importante ang galing, basta willing ka at handa ka, pupwede ka nang gumaling. Simulan mo lang pa konti-konti. Acquire ka. Gets yung point ko? Anyway, so much for that mga kaibigan. Kasi meron lang akong natitirang maximum na 1 oras na lang ulit. Dahil kanina bago ako mag-start, may nagpadala sa akin na mensahe ng isang importanteng tao na after daw ng training ko, meron daw siyang ipapakita sa inyo. Hindi ko lang alam kung papalitan niya ako dito sa camera na to or magla-live siya gamit yung camera gamit niya. Or kung nasaan siya, baka nandun siya sa pwesto kung nasaan siya. Clear tayo? Okay? Kaya mismo kailangan tapusin ko to. And second, kailangan kong humabol sa pag-transact bago mag-alas 10 dahil marami pong humabol sa akin ng packages saka ng mga products ngayon. Talking about products and packages, kaibigan, ito lang masabi ko sa inyo. Handa na kayo? Kahit anong sabihin na nasa labas, ito lang ang sabihin ko sa iyo. Hindi ka magpapalit ng mas pangit. Yun lang yun. Hindi ka magpapalit ng mas pangit. Hindi mo ipagpapalit yung meron ka sa mas pangit. Yun lang yun. Okay? The only time na pagpapalit mo yung meron ka sa mas pangit ay kung iniwan ka nung meron ka. If that's the case, hindi mo siya pinagpalit. Ikaw ang pinagpalit. Gets what ibig sabihin? Nung lumabas yung N-World X version 2.0 and N-World XX version 2.0, samot-saring reaksyon at opinion ang nagsilabasan, kasamahan natin at yung mga hindi natin kasamahan. Nakakatuwa nga eh. Kasi mas marami pang violent reactions yung mga hindi naman kasama sa N-World or hindi na natin kasama sa N-World kaysa doon sa mga kasama pa natin sa company natin. Kasi kung meron mang makakita ng violent reactions doon, kung meron totoong violent reactions, dapat ang aaray doon yung mga nasa loob. Hindi yung nasa labas. Hindi ka pa nga nakakapasok ng N-World eh. Nagre-reklamo ka na.
Dati ko pag gusto pumasok ng N-World, kaya lang pabago-bago. Hindi ka kasi N-World, it's like buying a new, like for example, kaibigan it's like buying a new phone, iPhone. Gusto ko sana bumili ng iPhone kaya lang pambira, every year palagi may bagong iPhone. Tapos every 3 months or every 45 days, palaging may bagong update. Kailangan yung software mo, ina-update mo. Pag di mo na-update, later on, magkakarash ngayon yung cellphone mo. O di maiiwan ka sa 3310 na palagi mo pinagyayabang kahit kanino na sobrang tibay, na kahit si Hulk ang sumapak, matibay pa rin. Stick ka doon. Okay? Point sinasabi ko lang, kaibigan, etong kumpanya na to, hindi to umabot ng ganito nang wala lang tayo ha. Yung disenyo natin, mula sa nakikita nyo at sa hindi nyo nakikita, eto ginamitan ng utak to dati pa. Anyway, mas marami naman po yung nagre-rejoice, yung nag-celebrate, which is majority naman nun, N-World. Iilan na naman yung kilala kong tagalabas na nag-PM sa akin, nag-congratulate na, boss, may kasama pang mura yung iba. Of course, di ko pwede sabihin, sila naman yung nagmumura on camera, hindi naman ako boss, put, ang ganda. Hindi lang sila makasama kasi nakakontrata sila. Naglalaway na nga gusto na nga sumama kaya lang hindi sila makaalis kasi nga again, nakakontrata sila. Pero po yung sinasabi ko kaibigan, eto nilabas natin na to, masira ang mundo ng maraming, kumbaga masira ang ulo ng maraming tao na hindi iintindihin yung ginagawa natin. Kasi eto po kaibigan, ang katuparan na matagal ng konsepto na pinapangako ng networking industry. Ano ba yung pangako ng networking industry noong unang panahon pa lang? Anong reason bakit ka sasali? Para ma-recruit ka? Para mag-recruit ka? Hindi networking yun. Yun ang pyramiding. The number one reason bakit ka sasali sa isang business opportunity ng network marketing is simply because maganda yung produkto, may discount ka sa magandang produkto na yon, nagagamitin mo kasi, kaya gusto mo ng discount, kaya ka sumali, at kikita ka dahil makakabenta ka ng products. Tatlo lang. Kung hindi maganda yung produkto, kahit may discount ka, at kahit kikita ka, pag nakabenta ka, hindi ka sasali. Kung maganda yung produkto, at may discount ka, at kikita ka, sasali ka. Kung hindi ka makakabenta, dahil busy ka, whatsoever, nahiya ka magbenta, pero may discount ka, since maganda yung products, sasali ka pa rin. Okay? Kung maganda yung produkto, kahit wala kang discount, gagamit ka. At pag gumagamit ka, eventually, kahit ayaw mo sumali, automatically, makakasali ka rin. Through the purchases ng items na na-accumulate mo. May time, kumbaga, over the period of time. Nagigets ibig sabihin? Products naman ang number one basis ng network marketing industry. Bakit sumasali at dapat sumali at dapat ka magpasali ng tao? Kung ang reason ay hindi produkto, bakit ka sasali? Okay lang naman yun. Pero masabi ko, ang hindi okay ay kung ang reason lang ay yung kikita ka, kaya ka mangre-recruit, pero walang kinalaman yung produkto, walang kinalaman yung kumpanya, kaibigan, kabahan ka na. Yun lang sabihin ko sa'yo, kabahan ka na. Baka yung mga taong pinapakinggan mo, minamindset ka lang yan, na huwag magpamindset sa amin, dahil sila naman ang gustong kumita sa'yo, pinagkaiba lang, wala silang pakialam kung kikita ka. Optimistic lang sila. Nag-gets ibig sabihin. Marami ba tinatamaan? Buti nga. Pangako ng networking industry. Kapag ikaw sumali ka, makaka-discount ka. Bakit? Mula nung pinanganak ka, yung gamit mong toothpaste, hanggang ngayon, kumita ka na ba dyan? Yung gamit mong sabon, hanggang ngayon, kumita ka na ba dyan? Yung gamit mong dishwashing, hanggang ngayon, kumita ka na ba dyan? Yung gamit mong panglaba, hanggang ngayon, kumita ka na ba dyan? Yung gamit mong vitamins, hanggang ngayon, kumita ka na ba dyan? Yung gamit mong lotion, hanggang ngayon, kumita ka na ba dyan?
Pag join ka sa amin, hindi ka lang basta makakadiskwento, kikita ka pa. Bakit hindi nangyayari talaga ng 100%? Simply because, yung gamit mong sabon, gamit mong lotion, gamit mong panlaba, gamit mong panghugas ng pinggan, na ginagamit mo mula nung bata ka pa, versus dun sa company na nangangako ng discount at kikita ka, pag pinag-match mo yung presyo, ang layo. Nakita niyo yung bagong produkto na labas ng company? Yung presyo ng dishwashing liquid na ginagamit mo mula nung bata ka, ginagamit na magulang natin o ng lola natin mula nung bata tayo, hanggang ngayon ikaw na gumagamit, yung presyo ng dishwashing liquid, presyo ng laundry detergent, presyo ng multivitamins, presyo ng vitamins, presyo ng coconut oil, pati presyo ng mga bawat produktong lalabas. Kung hindi yan pantay, ganito yan. Ganyan niya itsura niyan. Merong pantay, merong mas mura tayo ng konti, merong mas mahal tayo ng konting-konti lang. Pero, hindi nagkakalayo yung presyo niyan. Ganyan yan. So, ikaw ngayon, kapag distributor ka, may discount ka ngayon, matik, nandito ka sa baba. Sabihin ng iba, kita mo naman, barya. Bakit? Sino ba pinakamayaman sa buong Pilipinas? Si SM, Robinsons, Pure Gold. Kano ba kita niya sa isang produkto? 100? 3,600? 500? Nabubuhay yan sa piso-piso, sentimo-sentimo eh. Ba't sobrang yaman nila? Kaibigan, 2021 na. Huwag ka nang maniwala sa mga nangangako sa'yo na eto lang gagawin mo, ilang buwan lang yayaman ka. Tanda ka na, uy. Pag nakita ka na opportunity na pwede ka kumita ng papiso-piso, pero yung transactions multiple, doon ka ma-entice. Pwede ka kumita ng 5,000, 10,000, 15,000, 1 million. Tuwing kailan? Tuwing kailan? Tuwing violet ng buwan? Sa atin, di mo naman kailangan mamili eh. May papiso-piso, may pa 10-10 piso, may pa 5,500, may pa 1,100, may pa 3,636, may pa 5,500, may pa 25,000 naman eh. Again, may kumikita naman ng milyon sa Enworld eh. Wala ba? Pinagkaiba lang, kung hindi mo pa kayang tumakbo ng 350 kilometers per hour, dito, bibigyan ka ng chance na gumapang hanggang sa tumibay mga buto mo, makabangon, makapaglakad, makatakbo, eventually makalipad. Yun importante. May buwelo. Kung gusto mo yumaman ng mabilis, eto suggestion ko sa'yo. Bagalan mo. Take it slow. Take all the time that you need, not want, need for you to grow and acquire the business skills, understand everything, study your business model, create a business plan, execute. Kasi yung titingnan natin na mabuti, kaibigan, it is just a matter of brand shifting, literally. Brand shifting. Kasi nga yung presyo, sumasapok sa merkado eh. Talagang bumabangga eh. That's the difference. And after that, yung mga winning products natin, na unique sa atin, for example, the Almighty Cloud Cream natin na ginagaya na ng mas famous brands right now ha. Kumbaga, mayroong multinational brand ngayon, tapos mayroon naman ngayon na nationwide brand na kilala na sa ibang bansa. Hindi ko na masyadong bibigay pa ng detalye. Pero yung cloud cream natin, kaibigan, yun ang idol. Baga, yun ang inidolo. And of course, there's a lot of products na meron tayo na talagang, yun, doon ka naman babawi. Kasi tayo lang meron nun eh. Yun, kita mo doon medyo mataba. Tapos of course, kung dadaanin mo sa package yan, saka may momentum yan eh. Now, ito lang point ko. Sasagarin ko na, total, di naman ako palaging nagla-live ng official na training na ganito. And especially kung hindi naman kita member or hindi, kung hindi naman kita member from the past, hindi mo ako naririnig. Kaibigan, hindi lang ako madalas nagpo-post. Hindi lang ako madalas nagko-quotes. Okay? O nagla-live. Pero kung network at network pag-uusapan, pumasang ka sa likod ko, bubuhatin kita. Kung makinig sa ibang tao nang naniningil sa'yo ng presyo, o kaya nangako sa'yo, start tayo ng bago, lipat ka sa akin dito.
Etong company na to, bago. Kaibigan, hindi bagong kumpanya kailangan mo. Bagong mindset lang kasi sinasamahan mo bulok. Di ba? By the way, meron akong ginawang page na public, tapos may groups din yon na private, pwede kayong sumali. Sagutin nyo lang yung secret question. Gusto ko lang malaman yung thoughts niyo about that. Doon, kahit na-downline kita o hindi, pasok ka. Turuan kita libre. Nakuha ko yung konsepto doon sa free mentor na kasama natin kasi tama nga naman siya eh. Bakit mo sisingilin ng may bayad? I mean, bakit mo sisingilin yung taong gustong umasenso? Eh hindi pa nga sa asensado, ikaw nga asensado ka na eh. Di turuan mo. O di ako rin, turo din ako ng libre sa maraming tao, walang bayad. Downline kita o hindi. Pasok ka doon. Gusto mo nga, kaibigan mo, hindi pa N-World member eh. Pasok mo doon eh. Orient mo lang, baka masak siya sa pinag-uusapan natin. Guess yung point ko. By the way, wala po talaga akong slides. Kasi wala pong sa lugar na kinalalagyan ko ngayon, kita-kita niya naman, di po talaga ako makagawa ng PowerPoint eh, di ba? So, kidding aside, sinadya ko po yun kasi gusto ko yung attention niyo nasa akin at gusto kong ulit-ulitin niyo yung video para mamaya kayo gumawa ng slides niyo. Pinasok ko na sa inyo yung wisdom, gusto niyo pati yung marketing tools, ako pa. Di ba? That's my way of forcing you to apply the things that you will be learning from me. Kasi hindi ko naman na check. Unlike before, nung live yung training, meaning actual, nandito ko, yung audience sa harapan ko, pag may nakita akong naglalaro ng Clash of Clans, pwede kong papalakpakin para bitawan niya yung cellphone niya. O ngayon, hindi ko naman alam, baka mamaya nangungulakot ka pa habang nanonood ka, di ba? So, okay lang naman yun. Sa bahay ka naman, di ba? Sorry for the word, guys. So, anyway. Yeah, that's the point. Kung products ang pag-uusapan, kaibigan, wake up. This is the future. Ito yung future na networking industry sa Pilipinas eh. Kung hindi ka sasabay dito, hanap ka pa ng hanap ng kinasanayan mo, buwan na lang bibilangin, wala na, mag-e-expire na lahat yung nakasanayan mo eh. Wala na lahat yun, hindi na makakasabay sa bagong trend. Kung pagpipilitan mo kung sa kasanay before, di ka na-asenso. Remember, kaya ka umasenso sa nakasanayan mo, dahil noong time na yun, hindi ka pa sanay doon, sinanay mo lang yung sarili mo doon. Nagsanay ka. Kaya ka umasenso doon. Nung nagsimula ka ba doon, sanay ka na doon? Kaya ka umasenso? Hindi. Nung nagsimula ka doon, nagsanay ka doon, kaya ka nasanay doon, umasenso ka. This time, kung hindi ka sanay dito at ipipilit mo yung kinasanayan mo, hindi ka aasenso. Bakit? Nire-reject mo yung pagsasanay sa negosyong to. I know it's cliche, but progress is located outside of your comfort zone. And also another cliche, that the most dangerous zone is inside the comfort zone. But therefore, even though it's cliche, a lot of people are bound to repeat that failure over and over again. Natatrap ka pa rin dun eh. Paulit-ulit pa rin. So, here's what. Obserba mo paano gumalaw yung mga malalakas ngayon. And guys, take my word for it. Malalakas ngayon. Hindi kahapon, hindi last month, hindi last year. Nag-gets siya ibig sabihin? Malalakas ngayon. Kasi kung susundan mo yung malakas kahapon, yung malakas last year, yung technique niya last year, ginawa niya last year, baka hindi na applicable this year. Sundin mo yung malalakas ngayon. Gawa kayo ng planning with your group, with your organization. Kung busy upline mo, kahit ako pa yon, kulitin mo so that I know. So that I can schedule with you. Kasi baka hindi mo alam, busy lang talaga sila, pero meron pa rin silang coaching session or Zoom meetings, hindi ka lang kasali, hindi ka lang kasama dahil ina-assume mo na busy, hindi ka sumasama, nahiya ka. Napag-iiwanan ka. Mamimili ka lang naman palagi eh. Nahihiya ka, mapag-iiwanan ka. Hindi ka naman, you can never be neutral for a very long period of time. You need to choose sides. Clear tayo doon? You need to choose sides. Kung titignan nyo mabuti, yung basic ng training na face your fears. Kaibigan, again, ewan ko, hindi naman sila mali, pero ito lang yung estilo ko. We are all adults here.
Nasa yugto tayo ng buhay natin na pinipilit nating bumangon or makapasok tayo sa antas na hindi pa natin nararating before. Or baka naman ikaw yung klase ng tao na dati kang mayaman, nahirapan ka, gusto mong makabangon, doon ka ngayon fall sa mga tao nagsisimula na paangat pa lang. Okay? Simula ulit. Di kayo pareho. Lamang ka nga eh. The fact na galing ka na sa taas, bumagsak ka, may experience ka na. Pataas ka ulit ngayon. Sila, kinakabahan pa yan. Kung ano pakiramdam sa taas, baka malula pa yan eh. Yung biglang dumami pera, nalula, hindi alam kung ano gagawin, gastos dito, gastos dyan. Yun, kala nila, one day millionaire sila, di yan, pak. Bagsak agad matindi, di ba? So, advantage mo na yun. Alam mo na yung pakiramdam ng mataas, nawalan, tumataas ulit. Point ko, sinasabi ko lang guys, be involved with an organization. Pwede yung pagpilitan, ibagalawan mo. But not unless you can bend the banks to kneel before you. O yan, di magsulo ka. Pero kung di mo pa kayang paluhurin ng bangko sa harapan mo, hindi po pwedeng ikaw lang mag-isa. Kasi kung kaya mo mag-isa, di mas kaya mo kung marami kayo na malalakas, di ba? Yun lang, yun ang point ko. So, tips, paano magbenta? Simple, una, gumamit ka. Dami tao, tawa ka ng tawa. Hirap na hirap makabenta. Bakit? Sila mismo nila ginamit eh. Ginamit once, ginamit twice. Sige nga, ilang taon ka inabot para maging ganyang kutis mo, tapos gusto mong kuminis, gusto mong pumuti, isang gamitan lang. Okay na. Meron nga ako nakita, gumamit ng sabon, binasa lang yung dulo eh. Ginawang eraser, binuksan yung loob, pinush ng ganyan, ginanon. Sabi ko, nagagawin mo dyan? Sir, bebenta ko po yung kalahati. Eh, ba't dulong-dulo lang? Eh, sir, i-slicing ko po. Ano eh, parang keso? Huwag ka maging kuripot sa sarili mo. The best investment, always, ito always. Makinig kayong lahat. Kung mayroong investor dito, kahit sumbong mo pa ako sa mga tropa pips mong investor, makikipagdebate ko sa kanila, pero ito, the best investment that you can do ay hindi sa lupa, not on the real estate, not on insurance, okay? Not on gold, definitely not on stocks, okay? Di ko na iisa-isayin lahat. The best investment that you can do is investing in yourself. On your mental health, physical health, spiritual health, invest ka dyan. Tsaka mag-invest. Minsan may mga leaders na ako, on my organization, na kumita ng sobra, may ilang daang libong sobra, minsan may kita mo magtatayo ng ibang negosyo. Ta-diverse. Okay lang yun, hindi rin masama. Hindi rin yun mali. It's just that, meron kasi mas tama. Point ko lang, hindi pa ganun ka-stable, yung primary source of income mo, nagsisimula ka na ng bago. Para mo sinabi, nag-build ka ng isang building, mukha na siyang building, okay? Hindi lang siya ganun katibay pa, nagsimula ka na ulit ng bago. Kesa patibayin mo yung building, dagdagan mo pa ng floors pataas, hindi mo na muna tinuloy. Let's say yung building naka-design siya for 50 floors, ginawa mo, kasi construct mo ng buo, ang galing mo rin eh. Kinusok mo muna 5 floors lang, tapos poste, abang pang 10, 15, 20. Ginawa mo, tayo ka ulit, tayo ka ulit, tayo ka ulit. Hindi mo pa nga na ma-maximize eh, yung full potential noon, tapos hindi mo pa na-reach yung stability period na talagang self-sufficient na siya para magtuloy-tuloy. Gets mo? Start ka ng bago. Yun, kaya nangyayari, tumutukod. Tumasaklap. Pag tumukod yung primary resource mo, yung baby business mo, tutukod din yan. Eh di yung iba nakikinig, eh di sir, ganun na lang mo nagagawin na sa traditional business na. Hindi. Bakit? Traditional yung sa'yo, non-traditional to sa N-World eh. Kapag nag-focus ka dyan, tapos hindi mo naman tinuloy sa N-World, doon ka mahirapan. Kasi traditional yan, non-traditional to eh. What do I mean? Sa N-World kasi, kaya ako sinasabing dito ka mag-focus, wala kasing fixed cost to. Wala kasi itong fixed overhead cost. Wala itong rent. Wala itong fixed rent. Itong business na to wala kang fixed electricity bill. Wala kang fixed manpower fees or salaries dito sa business mo sa N-World.
Okay? Wala kang fixed taxes dito. Meaning, sa traditional business, real estate, may nagrenta o wala, bayad ka amilyar eh. Renew ka ng business permit, bayad ka ng business taxes. Negosyo mo, may pumasok na customer o wala, may bumili o hindi, kuryente, tubig, telepono, renta, taxes mo dire-diretso. N-World, first month, wala kang benta, second, third, fourth, fifth, sixth month, hindi ka lugi. Hindi ka lang kumikita. Nag-sabi ko sabihin, hindi ka lang kumikita. Nagkataon lang mga tao masyadong kuripot sa pagpapupuhunan. Pag sinabing puhunan, let's say 9,600, dati 7,000, ngayon may 5,000. Talaga nililiteral na yun lang talaga yung ilalabas nila. Pero pagdating sa bagong cellphone, pati yung casing, mahal pa. Biro mo, may bibili na cellphone, 57,000 or 63,000, tapos casing, 700, 1,200. Pagdating sa negosyo, 5,000, 7,000, 9,600, 10,000, pinag-iisipan. Nag-get yung point ko? Ganun lang yun. May kakasabi ka, negosyo, 9,600, mahal naman yan. Hindi niya na-realize, nagasolina niya lang 3 buwan yun. Di ba? Of course, importante gasolina, pero lumalabas sa bulsa mo yun eh. Ayaw ba magpasok ng ganun sa bulsa mo? Eto 9,600 mo rito, eto yung pag naglabas ka, eventually may papasok sa'yo eh. Yan, pag naglabas ka, palabas na ng palabas eh. So that's my point. Puro tips na naman bibigay ko sa inyo. Bakit? Ang title nung training, N-World Retailers Orientation. Ino-orient ko kayo sa totoong buhay na pagnenegosyo, guys. The term is retailer. Sabi niya nga ng iba, pilosopo, ay, wala na. Yung N-World, magiging ano na to, magiging direct selling na lang to. Magiging parang Avon, Natasha, Sarali, Boardwalk na lang to. Or kung ibang bansa, magiging ano na lang to. Forever Living, DXN, Amway. Alam mo, sabi ko, eto lang, personal opinion ko ha, magdilang anghel ka. Bakit? Avon, for the past 5 years, average of like how much? 16 billion pesos revenue every year. Philippine sales yun ha. 16 billion pesos, daming pera nun. Yearly, 5 years, 80 billion. Pambira, dahil mong pera nun. Di ba? Magneto ka na lang ng 5%, may 4 billion ka. Paano mo uubusin yun kung masinop kang tao? But guys, in reality, kailan ba tayo hindi naging direct selling? When you say business and you have products, you are selling direct to the person eh. Regardless if it's one single soap or package, you are retailing, direct selling ka. Itinama lang natin yung word na retailer kasi dati distributor ang tawag eh. Because in business concept, when you say distributor, may pwesto na kasi yun. May area ng hawak yun. Eh wala ka namang limit ng area na hawak eh. Gusto mo buong Pilipinas, supplyan mo, walang problema. At hindi naman required na may pwesto ka eh. Kaya hindi ka na distributor ang tawag, so retailer ka na. Pwede ka mag-retail ng product sa ibang bansa eh. Yun advantage mo. So, kung magpapa-mindset ka talaga sa maraming tao, maguguluhan ka talaga. Wala talaga mangyayari sa'yo. Yun lang yung point ko. Pero then again, sana nga po, balang araw, yung mga nagsabi naman ito, hindi naman N-World eh. Maraming salamat po. Sana nga po, balang araw, maging Amway, Forever Living Products, N-Worldwide Corporation, pambihira. Pag nangyari yun, kung sino man kayo nagsabi, lapit kayo sa akin by that time, lilibre ko kayo. Diba? Papakainin ko kayo lahat kahit anong pagkain ang gusto nyo kainin nyo sa Pilipinas. Tayong pera nun eh. Bakit ayaw ng marami ng ganon? Kasi sila, sa style nila, sa networking habits nila, hindi sila uubra. So yung ayaw nila, ine-impose nila sa'yo, dahil ikaw ngayon, okay? Dahil ikaw ngayon, gusto ka nilang kunin. Clear tayo doon? Now, to sum it up, guys, here is my loud and clear message for everybody. The greatest part of your lives is about to happen.
It is now in your hands if you will be prepared or not when that time comes. But then again, sinabi ko na eh. So I'm challenging you, everybody. I am challenging you. I am challenging you guys. Be prepared. The greatest parts of your lives is about to happen. Come March 5, papasok na sa Pilipinas yung karamihan sa mga produkto na inihanda namin over the months na hindi nyo kami mahagilap. And come March 5 or come March, majority of our entrepreneurs, active practitioners, active network builders, the true-blooded ones, gamay na yung N-World X version 2.0 and N-World Double X version 2.0. And there will be proof of concept na ng one-line bonus program kung gaano kalaki pwedeng kitain doon. Because I know, hindi po lahat nag-maintain o nakapag-maintain nung end ng January 31 because of miscommunications or binaliwalan din, di okay, wala yan, di ganun kalaki yan, iyaan mo na yan. Marami manghihinayang pag nakita nyo gaano kalaki pwedeng kitain. Guys, maniwala kayo sa hindi, dapat sumabay na lang kayo eh. Again, sasabihin ko lang, di naman tayo mapaplano ng bago, gagawa ng bago at magpapalit ng bago dahil mas pangit yung bago eh. We have the resources, we have the capability, we have the intelligence, we have the will, and we have what it takes to take up the new challenge of life. 2021 level na to eh. Kailangan yung disenyo ng programa mo 2021 level din. Hindi ka pwedeng 2021 level tapos ang mindset mo 2019. Diskarte mo 2019. Tapos ang binibida mo resulta mo 2017. Mukhang kamote nun. Saan ang galing mo nun? The other time nakita ko nag-post si Jerome, di ko ma-recall kung kaninang umaga or kagabi. Shout out Jerome Cruz. Post XX cash bonus. Total 50,000 pesos. Guys, today is like February 5. Sabi mo na ngayong araw na lang yun. Di ko kasi na-double check kung ngayong araw yun o kagabi. But guys, February 5, it is the 5th day. Pero yung XX cash niya, nakadalawang 25,000 na siya. 50,000 pesos in 5 days. That's like earning additional 10,000 pesos every day. Iba pa yung pay ring bonus. Iba pa yung one-line bonus. If that, kumbaga, trend continues, mayroong 6 na 5 days sa isang buwan, therefore may 12 na 25,000 or may 6 na 50,000, pwede siyang kumita ng no less than 300,000 pesos additional income for this month just coming from XX cash bonus. Disregard yung computation ko, yun ang ganun ako mag-compute sa isip eh. Anyway, XX cash bonus program pa lang, plus 300,000 pesos na siya. Pwede mo sabihin, sir, siya yun. Tumpak, siya yun. Ikaw, ano plano mo? Yan ka lang? Are you saying na tao siya, tao ka? Anak siya ng Diyos, anak ka ng Diyos? Siya yun, tas ikaw yan? Hindi mo papantayan o hindi mo lalagpasan? Sabi mo, nauna na? Kaibigan, magkaliwanagan tayo ha. Yung XX cash, lumabas siya Feb 1. Kahit sabi mong nauna siya, kahit sabi mo nasa ilalim siya, nasa ilalim ka niya. Ang goal mo naman ay ikaw ay kumita. Hindi malagpasan siya. Yan yung toxic mindset na maraming nagkalat sa Pilipinas ngayon eh. Palagi nakatingin sa kinikita ng iba as if parang kikita siya na mas malaki kung maghihirap yung nasa paligid niya. Hindi naman mangyayari yun. Hindi mangyayari kikita ka na mas malaki sa pamamagitan ng papahirapan mo yung mga tao nasa paligid mo. Hindi magliliwanag yung kandila mo kung papatay mo yung kandila ng ibang tao. Kulang pa ba yung example na binibigay ko sa'yo? Paulit-ulit na ako. Kesa tignan mo yung hindi maganda, hindi naman ikaw yun, yung mga negative na nasa playground mo. Tignan natin yung mga mas magagandang pwede mangyari sa atin. Tignan sa challenge. Jerome Cruz, 50,000, 5 days. Buwelo lang ako. Pagdating nung sa akin, 5 days, 100,000. Gano'ng katagal na buwelo? 1 year. 2 years.
Sabihin na iba negative. Buwelo, 2 years. O di sige, di ka, magtrabaho ka. 20 years ka bumubuelo sa trabaho mo. Kumikita ka 200,000, 100,000 pesos every 5 days. Let's be realistic. Hindi pa matibay buto mo eh. Patibayin mo muna. Again, acquire the business skills, the business mindset, and the business spirit. Entrepreneur skills, entrepreneur mindset, entrepreneur spirit. Talking about activities, kaibigan, a lot of people are always asking, Sir, paano po mag-build na matibay na network organization? I know, gusto nyo malaman yon. Hayaan nyo, magla-live ako ng isang live lang na puro network organization lang ang pag-uusapan paano i-build na matibay yon. Pero before that, i-trace backwards mo natin. Ang tawag dito guys, reverse engineering. Okay? Para makapag-build ka ng matibay na network organization, kailangan marunong ka muna mag-network. Para matuto ka mag-network, kailangan maging mahusay ka munang magbenta. Para maging mahusay ka magbenta, kailangan matuto ka muna magbenta. Para matuto ka magbenta, kailangan willing ka munang sumubok. Hindi po pwedeng magaling kang mag-build ng organization pero hindi ka marunong magbenta-benta. Con artist tawag sa'yo. Ang galing mo mag-coach tapos pinahawak ka ng bola. Hindi ka marunong mag-shoot. Pwedeng hindi ka na marunong mag-shoot dahil injured ka na. Pero yung hindi ka marunong mag-shoot ever since, ibang usapan yun. Gets yung point? So, sinasabi ko lang, talking about network marketing activities, selling, getting, building, keeping, progressing. Those are the things na kailangan meron ka. Well, hindi kailangan meron ka. Kailangan pagdaanan mo. Okay? Paano mangyari yon? Learning. Marami, doon ang kulang. Gusto ng progress, ayaw ng learning. Last, entrepreneurial spirit, business spirit. Ito kaibigan, ito walang scientific explanation to. Ito sabihin ko sa iyo. Maraming tao takot sa sarili ng multo. Ikaw lang tumatakot sa sarili mo. Ako ilang beses ko napatunayan yun. Nung bata ako, pag nare-recall ko yung mga bagay na kinagulat ko or kinatakot ko ng bata ko, right now, hindi na nakakatakot eh. Iwala kayo sa akin. Na-experience mo na ba yung para may bumubulong sa'yo? O ngayon, para bang may bumubulong sa'yo? Ano bumubulong sa'yo? Testing mo lang, pakiramdam mo. Samot-samot rin reaction yan. Kung matatokitin ka, eto yan. Pakiramdam mo, bumubulong sa'yo. Di mo naririnig? Tinatawag yung pangalan mo. Di mo naririnig? May inuutos sa'yo. Di mo naririnig? Samot-samot rin reaction yan. Samot-saring reaction yan. Kung matatakotin ka, eto naririnig mo. May tumatawag sa'yo. Paulo. May inuutos sa'yo. Halika rito. Kung matatakotin ka. Kung gutom ka na, Paulo, kain na tayo. Kung gutom ka. Okay? Kung single ka, Paulo, halika rito. Yun eh. Kung motivated ka, Paulo, halika na rito. Gets mo? Yung pakiramdam may bumubulong sa'yo, ikaw din yun eh. Paano ko nasabi? November 1, biglang dumilim. 2 lang kayo. Ano isipin mo? Lo, may multo. February 14, biglang dumilim. 2 lang kayo. Ano sa isip mo? Yes, pagkakataon ko na to. Ba't ganun? Pag November 1 may multo, pag February 14 walang multo. Ano yun? Nakabakod? O, teka lang, huwag kayong lalabas. Namatay lang ilaw, kalma lang. 14 ngayon, February ngayon. Hindi pa pwede, lilindol. Di naman ganun yung multo eh. I mean, kung naniniwala ka sa multo, it doesn't work like that. It doesn't work like that. Regardless of the time, year, day,
hour, place. Kung talaga may multo sa paniniwala mo, meron. Nandiyan nga sa tabi mo nasa likod mo nga Tingin ka, ganun. Takot ka. Kumulto nasa isip mo. Kung yung dream girl mo yan, nasa likod mo, bagong ligo, tingin ka, nakangiti ka, mindset. Your mind is very powerful. As a matter of fact, that's the most contagious thing in the world. Hindi virus ng COVID ang pinaka nakakahawa sa mundo, o not any virus, nor a poison, nor sickness. Hindi hikab. Pinaka nakakahawang bagay sa mundo, pag-iisip. Once na yung pag-iisip mo, na-share mo sa ibang tao, ang hirap ng hindi isipin yung naisip mo na. Huwag kang mag-isip ng pagkain ngayon, ano iniisip mo? Pagkain. Kakasabi ko lang, huwag mo isipin, di ba? Your mind is very powerful. Guys, may matinding digmaan ang magaganap ngayong 2021 for me. Ganito ko lang siyang tinitignan para sa marami. Digmaan laban sa kahirapan, digmaan laban sa kalokohang pag-iisip. Kumbaga, ito na yung panahon, gumising ka na sa katotohanan. Huwag ka na magpauto sa mga taong wala namang kinalaman talaga sa'yo dati pa, yung bigla na lang sumulpot dahil may kailangan sa'yo. Honest ka lang sa sarili mo. For me, ito lang masabi ko. Ito yung panahon para magising ka sa katotohanan. At trabahuhin mo na yung dapat mong trabahuhin at maging ikaw yung nakatadahanang maging ikaw. Kasi yung matagal mo nang pinagdasal, matagal nang ibinigay sa'yo, matagal na nag-iintay dahil matagal mo nang dapat ginawa, yung hindi mo pa ginagawa, ngayon dapat gawin mo na. I don't know if I'm making sense here, but guys, you want strategies? Kahit na anong husay ng strategy na pwede kong ibigay sa'yo, kung hindi mo na master yung basic, hindi mo na master yung fundamentals, di ka aasenso. Nakakita ka ng isang taong napakahusay sumayaw. Binigyan ka strategy. Teka, wala pala nagturo sa'yo paano maglakad. Hindi ka pa pala tumatayo. Sige nga, paano? Basic fundamentals. Basic fundamentals. Back to basic. In the first place, di ka nga dapat umalis sa basic Because once you acquire the basics, that's the term. You should expand, dagdag. Hindi substitute. Ano yun? Nung na-master mo na yung basic, nagpalit ka na. Tinapon mo na yung idea mo ng basic, nag-advance ka na. Nung na-master mo yung advance, tinapon mo na yun, ultra advanced ka na. Di po ganun yun. Dapat, once you acquire the basic, alam na alam mo pa rin gawin yan, then may advance and ultra advanced ka. Pero lahat yun, magkakasama. Di pwedeng hindi. Alam mo kung ano nagpanatili sa aking matalas over the years of doing business? Is that, hanggang sa point na to, ginagawa ko pa rin, tinatry ko pa rin makapagbenta kahit pa isa-isa. Aminin ko sa inyo, hindi naman yun ang kinayaman ko, lalo na ngayon. Pero, that's one of the reasons kung bakit matalas pa rin ako sa pagnenegosyo at naiintindihan ko pa rin yung kalagayan ng sitwasyon ng bawat distributor na nagsisimula sa negosyo ko. Bakit? Kasi yung gagawin pa lang nila, ginagawa ko pa rin. Hindi nagawa ko na. Ginagawa ko pa rin. Ginagawa ko pa rin, hindi dahil wala akong choice na nandun ako ulit Ginagawa ko pa rin for the sake na para alam kong paano nyo nang gagawin ngayon. Yun lang naman, kaibigan. Prospecting, invitation, presentation, closing, follow-up, eto suggestion ko. Note kayo ng next training ko. Yun lang. Kasi kung ngayon ko tuturo, kulangin tayo sa oras. Pero, kung napanood mo na to, eventually, napanood mo na to, sa mga next lives ko,
Tuturuan ko kayo ng ganung technique. Kung meron kayong bago next time, please lang, huwag nyo siyang pag-skipin doon. Padaanin nyo muna sa video ko na to. Ako naman, on my part, I will extract this video from my live. Popost ko rin sa YouTube channel ko. Pwede nyo i-search. Pinuno Nation. Tawag ko dito, Basic Level 1. Yun lang, huwag na natin galingan. Basic lang naman. Yung galing, automatic yan. Eventually, ma-acquire mo yan. Ano importante? Simula ka ngayon. Simula ka ulit. Kaya mo yan. Masyado ka pang bata. I mean, I'm not talking about your biological age, kaibigan. But the mere fact na nanonood ka pa ng live na to, napapanood mo tong video na to, kahit na-replay na lang, masyado ka pang bata. Marami ka pang magagawa. Kaya mo pa. Yung hadlang sa'yo, gamitin mo as inspiration mo para umasenso. Hindi mo ako palaging marinig mag-motivate. Dahil ako po, personal na patakaran ko sa organization ko, sa core. Kung ikaw yung klase ng tao na kailangan ko pa i-motivate, hindi ikaw yung klase ng tao na kailangan ko sa negosyo ko. Sa core ko. Suplado, kamagalala. Hindi ka pa naman kasama sa core ko eh. So hindi kita masusupladuhan. Diba? Sa chat naman, kung nag-chat ka sa akin, na-replyan kita, suplado, ganun po talaga ako mag-chat. Kahit tanong nyo pa po sa lahat ng girlfriends ko. Before. Paano ko patatama yan? Anyway, basta ganun talaga ako mag-chat. Suplado. Okay? O, pwede nyo kunin out of context yung mga sinabi ko. Pero, di nyo alam, baka sinadya ko lang yung sabihin nyo para patawanin kayo. O pwede naman nadulas talaga ako. O pwede namang style ko lang talaga yon para may pag-usapan din kayo. O, diba? Nalito na kayo, diba? So much have been said. Marami na akong nasabi. Although may time pa naman ako, 9:07. Binigyan ko po yung importanteng tao na magla-live. Sabi ko sa kanya, 9:30. Siguro ganito na lang. Huwag niyo pong baliwalain yung mga tao na handang tumulong sa inyo. Dahil kahit po palagi silang nandyan, tao rin naman po sila at meron din sila sarili nilang buhay. Ang suggestion ko po, pahalagahan nyo yung mga tao na sa paligid ninyo, kamustahin nyo rin, tapos kayo mismo, hingi rin kayo ng, kumbaga lapit kayo. Huwag nyo hintayin na kayo lapitan. Kasi may mga toxic mindset na, kikita naman siya sa akin, ba't di niya ako kinakamusta? Hindi kamustahin mo. Hindi mo naman di alam, what if yung tao na yun, mayroon pala importanteng dahilan kung bakit hindi kanya nakakamusta or sa dami lang talaga na kumakausap sa kanya, di ba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Tapos pangalawa, don't waste the most valuable asset na meron ka, which is your time. Kasi yan lang yung hindi nare-replenish. Running balance lang yan, dire-diretso eh. Pabawas yan, hindi na madadagdagan yan eh. Kung kailan yung times up mo, hindi naman natin alam pare-pareho eh. So, wag mong sayangin. Hindi para takutin o pressure kita, pero you only exist in this world once. Okay? So, hindi mo alam kung bukas times up ka na. Galingan mo. I mean, pagbutihan, pagsipagan mo talaga. Todo. Tapos pangatlo, hato ka matindi. Paano? Ito suggestion ko. Humataw ka ng parang yun ang paraan ng pagdarasal mo. At pagdasal ka, na parang yun ang paraan ng paghataw mo. In short, magdasal ka na matindi. Tindihan mo ng todo yung pagdarasal mo. Tapos yung hataw mo, isagad mo rin ng todo. Hindi pwedeng may mas lalamang doon. Kasi palaging, hindi pa pwedeng mas matinding hingi mo, tapos mas konti yung gawa mo. Or sobra yung gawa mo, tapos konti naman yung dasal mo. Remember, ang dasal, hindi lang naman yan hingi. Patnubay din yan eh. Kailangan mo rin ng protection. Minsan may mga taong sadya nakakalimot lang. Lalo na minsan kapag medyo umaangat na, nakakalimot na kung saan sila nagsimula. Akala nila sila lang talaga yung magaling. Hindi nila alam. Bigay lang naman yun na nasa itaas natin. So yun lang kaibigan.
And yung binanggit ko po, meron akong ginawang public page, Pinuno Nation. You can follow me on that page kasi may mga bagay, posts, and types of videos na mas appropriate na doon ko i-post kaysa sa official. Kasi ito kasi ano to official group page natin to. And so sometimes may mga masasabi natin chillax moments. Dried na yung ano ko, dried na yung lalaman ng chillax moments natin na may training pa rin nakasama, doon ko in-upload Saka yung mga minsan yung secret technique saka yung mga strategy doon ko rin nalalagay. Follow nyo na lang. Okay? So with that, maraming salamat po. To God be the glory everyone. And sa mga nagtatanong kung paano makakuha ng mga bags saka mask na pinamimigay ko, doon yun na lang din tanong. Hindi po dito, baka sabihin nag-plug pa ako. Which is technically nag-plug din naman ako. So, I hope tong klase ng pamamaraan ko, medyo na makakuha rin kayo ng style, di ba? So, style din yun Yun. Anyway guys, nag-enjoy po ako. Sana po marami kayo natutunan. And kung meron po kayong clarifications, tingin ko hindi ko yan masasagot kung comment lang. So, PM nyo na lang din doon sa page. Pero kung dyan, okay lang din naman. Isa-isahin na lang ng staff natin. Tapos kung meron information, please comment down below para naman po yung ibang mga kasamahan din natin na nagsisimula, ma-inspire din sila and mahawa rin sila ng aspirations po ninyo. 'Di ba? Kasi sa session natin na to, although ako yung nagsasalita, pero ako rin po mismo natututo din naman ako sa inyo sa pagbasa ng reactions ninyo, ng likes, ng love, ng shares. Minsan nga mayroon pang sad face or may angry pa nga ako nakikita, yung pala mataba lang yung daliri. So, kaya naka-angry. Kaya minsan huling-huli ko na sino yung mataba daliri o kaya pasmado pag naka-angry doon Pero pag piniem mo naman, di po sir, nagkamali lang po. Diba? So, yun lang. So, with that guys, again, maraming salamat po. To God be the glory. This is your Pinuno. Welcome to the new era of N-World 2021. We fight back.